barangay, baka nakarating na po sa inyo yung People's Initiative. So kung kayo po ay aware sa balita, nagkaroon po ng tinatawag na People's Initiative na kung saan nangangalap ang Kongreso ng mga pirma ng tao para sa pagsusulong na amyendahan ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Sa mga may knowledge po sa politics, alam nyo na kung meron mang pinakamabigat na magiging desisyon ng isang gobyerno ay ang baguhin ang lahat. Yan pong ibig sabihin niya. Kapag may nagtatanong, ano yung charter change? Simple lang, babaguhin ang lahat. Kaya kung minsan, marami nagsasabi, minsan na pong nagkaroon tayo ng pamahalaan na hindi gaya ng pamahalaan natin ngayon. At yan po ay panahon ni Marcos, nung dineclare niya ang martial law noong 1981, naging prime minister siya ng kanyang sariling pamahala. At nung panahon na yon, ang sinusunod na batas ay yung tinatawag nating 1973 Philippine Constitution na binago ng naupo na si Cory 1987. Ang mga framers niyan, marami sa kanila buhay pa ngayon. At ang isa dyan ay si Representative Lagman. At karamihan, mga paring Katoliko. At ngayon, nagkakaroon na naman ng initiative na baguhin ang Constitution. Pero hindi kasi yan pwedeng mangyari kung walang majority ng boto ng plebisito. Kailangan mag-eleksyon sa buong bansa na mag-yes ang majority ng mga Pilipino. At para mangyari yon, kailangan makakalap ng pirma na lalagpas sa 50% ng population ng mga botante. Ngayon, nag-aaway ang Senado at Kamara. Bakit? Dahil maraming nagsasabi, may politikong nasa likod ng People's Initiative. At napag-utusan pa ang mga kapitan na kumalap ng pirma kapalit ng ayuda na 3 kilong bigas. May nag-report na taga-Taytay doon sa TV station na tinext daw sila ng ayudang bigas kapalit ng isang pirma. Isipin nyo ang bagay na yon na sa pandadaya para lang mabigyan ng masabi nating isang linggo o isang araw lang na mailalagay sa tiyan ng kapalit ay hindi natin sigurado kung maganda para sa atin. Sa Biblia ay mayroon ding under the table na transaction na kung saan ay naganap, na kung saan nag-lead para sa pagbabago. Hindi inaasahang pagbabago ng dalawang magkapatid na hindi dapat gano'n ang maganap sa kanilang mga buhay. Isang possession na dapat panganay ang magmamana, pero dahil sa katusuhan ng kanyang nakababatang kapatid, naagaw sa kanya kapalit ng isang bulalo o stew. Sabi nga, yan ang interpretation. Let us open our Bible in the book of Genesis, chapter 25, reading from verse 29 to 34. Yan. Genesis 25, 29 to 34. Ito po ang ating binasa. Ito po ang ating babasahin. Esau sells his birthright. Once when Jacob was cooking stew, Esau came in from the field, and he was exhausted. And Esau said to Jacob, "Let me eat some of that red stew, for I am exhausted." Therefore, his name was called Edom. Ang ibig sabihin po kasi ng Edom, red. Jacob said, "Sell me your birthright now." Esau said, "I am about to die. Of what use is a birthright to me?" Verse 33, Jacob said, "Swear to me now." Manumpa ka sa akin. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau bread and lentil stew, and he ate and drank and rose and went his way. Thus Esau despises birthright. Yung lentil stew, yung niluluto dati na mixed vegetable, mga gano'n. Isang bulalo at isang ganda ng binigay ni Jacob kapalit ng napakalaking blessing. Let's go to the Lord in prayer. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa narinig namin Sunday School, sa fellowship, sa magandang panahon, sa malulusog na kaluluwang narito na handang makinig. Dalayan ko, panguna ng aming Panginoong Kristo at ang Banal na Espiritu na mamagitan at manghimasok sa aming mga pangunawa upang maintindihan namin at tanggap ang mensaheng ihatid niyo po sa amin sa umagang ito.
Maraming salamat, Ama. Linisin niyo kami sa mga pagkakamali sa pangalan ni Jesus. Amen. So when we are going to talk about the background of this text, magkapatid si Esau at Jacob, at meron silang dalawang magkaibang kagustuhan sa buhay. So they had different passion. Hindi kagaya nung buong angkan teacher, mga kapatid teacher, magiging anak teacher. Itong dalawang ito, magkaiba sila ng ginagawa. Si Esau, laging nasa labas dahil siya ay mangangaso. Hunter. Yan ang trabaho niya. Pang masculine, pang lalaki talaga, masabi natin, pang macho. Samantalang si Jacob, housekeeper. Yan. Nasa bahay lang, paluto-luto, kaya pagod si Esau, pagpunta niya sa bahay, kita niya, nagluluto yung kapatid niya. Yung aroma na amoy niya, di ba? Ang mga tatay dyan, ang mga nagtatrabaho dyan, di ba? Pagkapasok niyo sa bahay, tapos gutom na kayo, tapos ang naamoy nyo, laki nyo yung niluluto. Minsan nagagalit kayo, di ba? Or pag maganda niluluto, masarap amuyin, yun. Nagdedemand tayo, give me that or I die. Now, he requested, so when Esau saw that Jacob was cooking stew, sabi niya, bigyan mo ako niyan, sarap niyan. No? At itong si Jacob, ay may maitim na balak. Meron siyang ginawa. Kailangan ng kapalit. Yan. Hindi pwedeng libre. Yan ang sinasabi niya. At ang kanyang hiningin kapalit kay Esau, birthright. Ibenta mo sa akin yung karapatan mo bilang panganay. Ano ba yung karapatan ng panganay? Siya ang rightful heir ng estate at properties ng kanyang ama. So kapag namatay ang ama niya, lahat ng ari-arian or majority ng ari-arian mapupunta sa panganay. Yan ang hiningi ni Esau ay ni Jacob kay Esau kapalit ng isang stew, bulalo. Now, tuloy natin. Ang ganda ng reply ni Esau nung hiningi ni Jacob yung bulalo. Maganda yung naging reply ni Esau nung hiningi ni Jacob yung birthright. Sabi niya, I am about to die. Actually, exaggeration to eh. Naghang ka lang, mamamatay ka na. So, ganito ang expression ng mga wag niyong ano yung mga sapin ng motor. Si Walter ba yun? Wesley? Nakikialaman yung... Okay. So, tuloy tayo. Nandun tayo sa bulalo. So, nung si Jacob, diniman yung birthright, ang sagot sa kanya ni Esau, mamamatay na ako. Aanhin ko yung birthright na yan. So, nakita nyo, gaano niya kinamamaliit yung right na yon, nasa kanya lang. At kahit ang kapatid niya, hindi mamanahin yon. At sinabi sa kanya ni Jacob, manumpa ka na sa akin ngayon. Bigay mo ang birthright kapalit ng hinihingi mong stew. At agad-agad si Esau, binenta niya yung kanyang birthright kay Jacob sa halaga ng isang bulalo. Ano makikita natin dito? Dinidevalue niya yung right. Dinidevalue niya yung privilege. Now, the message that we will be seeing from this, depreciating the favor of God costs the loss of the greatest blessing. Ang pagmamaliit sa pabor ng Diyos ay may halagang pagkawala ng pinakadakilang biyaya. Dalawa ang patutungkulan nating punto rito. Una, yung thoughtlessness for eternity. Yung kawalan ng pag-iisip o pag-aalala para sa pangbuhay na walang hanggan. At pangalawa, striving for eternity. Yung ang habol naman ay yung para sa kanyang eternidad. Unahin natin yung thoughtlessness for eternity. Si Esau, ang nakita niya sa storya na ito, yung present lang niyang pangangailangan. Ano yon? Gutom. Gutom na sikmura. Mga kapatid, nakaranas na ba kayong magutom? Especially kung nasa gitna kayo ng trabaho,
o nasa gitna kayo ng pag-aaral, di ba mayroong dating ang DOH, mayroong commercial, nag-aaral sila sa school, pero ang nasa isip ng bata, fried chicken. Ganyan na maglalaro sa isipan ng isang taong gutom. Hindi ka makakapag-focus. Wala ka na ibang nasa isip kundi pagkain. At maaaring nasa ganyang kalagayan si Iso ng mga panahon na ito, ang nakita niya, yung kanyang present na kalagayan na nagugutom. Tapos, exaggeration pa yung kanyang expression. Mamamatay na ako sa gutom. Wala namang namamatay doon. Diba? Maliban na lang, kung talagang forcefully hindi ka pinakain. Iyang pulubi laging gutom eh. Pero, nakakakita pa rin ng pagkain. Ang mga maya sa parang, wala naman nagpapakain, sabi ni Kristo, pero nakakakain. So yung usap na ito ni Iso ay overreacting sa kanyang kalagayan. Maraming Kristiyanong ganyan. Ini-exaggerate yung hindi naman dapat. Di ba? Nagaan na lang sobra sa hindi naman dapat. At si Iso, inisip niya yung kanyang present, pero hindi siya naging thoughtful sa mawawala sa kanya in the future. Sa storya na ito. Hindi niya tiningnan yung birthright na pabor at pribilehiyong binigay sa kanya, kundi temporal na makapagpapasatisfy sa flesh niya ang gusto niya. Na-explain natin yung birthright kung ano yun. Ngayon, ang itinaya dito, birthright. Kapalit ng isang nilugaw o bulalo. Ang condition dito kasi, yung minaliit na birthright ni Iso, ganito, hindi niya ito mapapasa kamay, malibang mamatay yung kanyang ama. So, anong ibig sabihin yan? May mga tao kagaya ni Iso, hindi siniseryoso ang nag-iintay na pribilehiyo para sa kanila dahil ang nasa isip nila, matagal pa yan. Madami pang mangyayari. Di ba? Baka hindi ko na maabutan yan. Marami pong ganyan mag-isip. Dahil matagal pa yan. Sabihin pa, Diyos ko, hihintayin ko pa ba yan? Parang ganun. At ganyan nga yung sinabi niya. Aanhin ko yung birthright na yan ngayon. Kasi doon siya nakakulong sa ngayon. Ang kailangan ko ngayon ay lugaw, bulalo, yung laman ng tiyan ko. At ang hinihingi sa kanya ni Jacob, okay, akin na yung birthright mo, kapalit ng hinihingi mo. At ginawa ng dalawa. Nagsumpaan pa sila sa isa't isa. Dito niyo makikita na kapag nanumpa ka na, bawal mo nang bawiin. Dahil, yung binasa nating text kanina ni Brother Mori, iniyakan ni Iso yung nawala sa kanya, pero wala na siyang magawa. Sa later ng pag-aaral, hindi ngayong Sunday na ito, makikita nyo, lumuhod pa siya sa tatay niya. Pero sabi ng tatay niya, wala na, naibigay ko na. Kay Jacob. Yun yung nawala sa kanya. Bakit? Hindi siya naging thoughtful sa kanyang future. Kasi, ang prinsipyo ng maraming tao ngayon, i-enjoy natin yung present dahil ang tomorrow ay mystery sa atin. Sinobrahan naman yung pag-intindi sa present, hindi na nagreserba para sa future. Mali rin yun. Bagamat laging sinasabi sa pulpit, don't thought about tomorrow, for tomorrow will be thoughtful for itself. Sufficient is for the day the evil thereof. Pero, tandaan nyo, hindi lang yan yung exclusive verse tungkol doon. Dahil tinuturuan din tayo ng Bible na meron kang dapat ilagay sa isip tungkol sa future mo. Tandaan natin, merong dapat na isaksak sa isip ng bawat isa tungkol sa future na wag nating kakalimutan that in the future, we will give an account to God. Sa madaling salita, sa dulo po ng buhay natin, magsusulit tayo sa Diyos. Pero si Iso, present need niya lang ang tiningnan niya. At, ito yung masama, willing pa siyang mawala yung greatest.
na makukuha niya in the future para lang sa pangangailangan niya in the present. Hindi ba napakalaking kahangalan nun? Ang point, maraming mga tao ngayon, even Christians, willing sila na masatisfy yung kanilang mga flesh sa mga present needs. Maraming tao ngayon, they are preoccupied sa kanilang mga chini-chase na dreams, yung kanilang mga chini-chase na successes, nagpapakadalubhasa sa kanilang mga trabaho, nagpapakadalubhasa sa kanilang mga pinagkakaabalahan, pinapalawig ang kanilang mga career. Pero hindi na nila iniisip yung kondisyon nila sa harap ng Diyos. At willing sila na i-spend yung short time lang na meron sila sa earth without turning to their God. And I tell you, brothers and sisters, itong mga taong ito, they will not get anything good for their future from God, but only rejection. Let's again read Hebrews 12:17. For you know that afterward, when Esau desired to inherit the blessing, he was rejected. For he found no chance to repent, though he sought it with tears. Ito yung malalang pangyayari. Yung dating nasa iyo na pinabayaan mo, inabandon mo, ngayon maghahabol ka, iniyakan mo, pinilit mong iyong karapatan, wala na. Bakit? Nagpabaya ka. Huwag natin isipin na porke nasa kamay na natin, masisecure natin for eternity. Maraming mga patotoo na mga mangmang na mga may-ari ng lupang hindi marunong magbayad ng amilyar na nakukuha ng gobyerno yung lupa nila. Kahit kanila yun. Bakit? Sa pagpapabaya ng responsibilidad. Kaya ang prinsipyo, kung ikaw ay willing na ipagpalit mo ang Diyos sa iyong mga carnal desires, you will lose Him in eternity. That's for sure. Sa buhay natin ngayon, mas nagpakasasa ka sa mga gusto mong mangyari at inalis mo ang Diyos na kung saan ay meron ka na, maiwawala mo siya in eternity. Ngayon, nasa pa yung Diyos. Kahit yung mga unbeliever, nasa kanila pa yung Diyos. Bakit? Mabait pa rin yung Diyos sa kanila. Ang pinaka nakakakilabot sa impyerno, wala na yung Diyos. Wala nang mabuting Diyos sa kanila. Kung meron mang kabutihan ang Diyos sa kanila, hindi na sila doon. Hindi sila binanish. May buhay pa rin sila. Kaya lang, they're suffering. I'll give you an illustration. Mayroong isang tao na tinigil niya yung pagko-contribute niya sa kanyang SSS. Kung alam niyo yung SSS, ito ay benefit na pagka nag-60 ka, sasweldoan ka na ng gobyerno monthly. Depende sa naging contribution mo. Kasi narinig niya, pwede niyang i-lump sum. Ayan. So, narinig niya, pwede kong lump sum. Ibig sabihin, lahat ng nahulog niya maibibigay sa kanya. So, mas nakita niya yung laki nun. Hundreds of thousand. Kaya lang, ang kapalit, wala na siyang pension pag 60 niya. So, dahil mas na-excite siya doon sa laki na inio-offer sa kanya, sa kapalit na wala na siyang pension pagdating ng 60, nung siya ay retired na, wala na siyang income, may mga kanya-kanya na rin pamilya yung kanyang mga anak, nagsisisi siya na wala na siyang monthly pension. Bakit? Nakuha niya na. Nilampsam niya na. Huwag natin i-exchange yung greatest blessing na makukuha natin in eternity para lang sa mga temporal na kasiyahan sa lupa. Sapagkat ang lahat ng mga bagay niyan, mga kapatid, will not last. Ano ang aral sa atin ni Kristo sa Matthew 24:35? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. At tatandaan nyo, itong isipin nyo, kung sakaling nababagot kayo doon sa
right na binigay sa inyo for eternity. Every time you sleep and wake up, each day, you are getting nearer and nearer to your eternity. Umaandar yung oras, mga kapatid. Papalapit tayo ng papalapit sa dulo ng buhay natin. Huwag nating kakalimutan na sa bawat ngiti, bawat saya, bawat paglalaboy, bawat paggagala, bawat kung ano-anong ginagawa natin sa mga buhay natin, tatandaan natin, pupunta ka sa final appointment mo sa Diyos. At mananagot ka sa Kanya. Ayon sa iyong gawa. Kung ang iniintindi natin ngayon ay yung saya ng kasalukuyan, ano kaya ang meron ka sa hinaharap? Gaya ni sa Isaw na nakaramdam lang ng gutom. At dahil wala siyang magawa sa sarili niya, willing siyang ibigay yung dapat hindi niya binigay. At ngayon ay pinagsisisihan niya. Dito naman tayo sa side ni Jacob. Ang ini-strive naman ni Jacob, number 2, ay yung eternity niya. Jacob, on the other hand, was striving for eternity. Alam ni Jacob yung value ng birthright na meron kay Esau. Yun lang yun. Kaya niyan hiningi. At alam din niya na hindi yan siniseryoso ni Esau. Kaya ang pinairal dito ni Jacob yung kanyang cunning desire. Yung kanyang pagiging subtle, yung kanyang pagiging deceitful. At sinamantala niya yung opportunity na i-abuse yung weakness ng kanyang older brother. Bakit? Ang tinitingnan niya, yung value na ina-underestimate ng kuya niya. Minamaliit mo yung meron ka. Akin na lang yan. Diba? May mga ganyan. May mga magkapatid. Minsan, yung mas matanda, baliktad nga lang. Yung laruan niya, sabihin sa kapatid niya, palit tayo, mas maganda to. Ba't may pagpapalit? Diba? Marinig niyo sa mga bata palit na lang tayo, mas maganda to. Ba't may pagpapalit? Mas maganda pala. So may kita mo yung subtleness, yung deceitfulness behind the words. At ang ginamit ni Jacob na ikakalaglag ni Esau, yun nga, yung pagluluto niya ng masarap na pagkain. Ingat kayo sa mga nagluluto ng masarap na pagkain. Diba? Lalo na kung tandaan natin, yung prinsipyo tungkol dyan sa pinag-uusapan natin, kahit meron ka na means, kagaya ni Esau, meron na siya nasa kanya na yung birthright. Hinihintay na lang niya, pero para sa kanya na yun. Pero, kung hindi mo properly ginagamit, at hindi mo rin pinahalagahan, itong sinasabi ko sa inyo, mawawala mo yan. Hindi natin pinag-uusapan ng kaligtasan dito. Salvation cannot be lost. Fix tayo doon. Once saved, always saved. Fix tayo dyan. Pero, ang favor, yung means of graces, pwedeng mawala yan sa'yo. Nawala ba ang pagiging anak ni Esau ng kanyang ama? Hindi naman Nakatanggap pa rin siya ng blessing. Pero, hindi birthright. Yumaman pa rin naman si Esau Kaya lang, yung greatest yung nawala sa kanya. Na pwede rin mawala sa bawat isa sa atin. Pagka ipinagpalit natin yung mga bagay na eternal sa mga temporal. Ang masama niyan, uuwi ka, lulubo-lubo ka, iiyak-iyak ka na. Dahil na-realize mo. Pero mga kapatid, kung mangyari yan sa inyo, malis kayo, nakita nyo sa labas yung mas maganda. Nasabi nyo, ang boring dyan. Kayo-kayo lang lagi nandyan. Diyan sa loob, laging ganyan na lang ginagawa nyo. Laging kabanalan ng pinag-uusapan, di naman kayo banal. Tapos nakita mo, ang tunay na buhay nasa labas, doon ako.
Hindi ka namin judge. Go. Go your way. Sabi naman ni Martin Luther, people come and go sa church. Now, pag babalik ka, dahil nakita na sasabi mo, mali ka, walang magkasabi sa'yo dito, bawal ka na dito. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Kung paano sinalubong nung ama, nung prodigal, yung kanyang anak na nagsisi, walang karapatan ng simbahan, o kahit sino sa taong simbahan, na maging older brother. Yung tyranny ng older brother na ayaw tanggapin yung prodigal dahil mas naisip niya ako yung mas entitled. Yan ang attitude ng isang immature Christian. Hindi natin gagawin yan, mga kapatid. Kaya sa mga nagbabalak bumalik, mga may nakikinig sa akin online, balik lang kayo. Basta Sunday sarado to. Parang Monday to Saturday. Sunday kayo babalik. We will welcome you. We will welcome you. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Salvation cannot be lost. We're fixed to that. But everybody is lost. Even si Jacob at si Esau, they are lost. Pero everybody has the opportunity to be saved. Bakit? Dahil napakaingay ng gospel ngayon. Pagbukas mo ng Facebook, maraming nagpipreach. Pagbukas mo ng TikTok, maraming nagpipreach. Pumunta ka sa palengke, maraming nagpipreach. Pumunta ka sa mga matitinong simbahan, maraming nagpipreach. Napakaingay ng mga Kristiyano tungkol sa gospel. Nakakabingi na. So, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Bagamat napaka-loud ng calling na sila ay mag-repent at manampalataya, pero kagaya ni Esau, ang reply niya, mamamatay na ako, anong magagawa niyan sa akin? You already have heard the gospel. Kung meron kong kausap dito ngayon na mga hindi mananampalataya, narinig mo na ilang beses ang gospel. Tinatawag ka nito para intindihin mo ang eternity mo sa Diyos. Pero ganito ang nagiging reply mo. I am working hard for my life. I am working hard for my family. I am securing my better future. Nag-aaral ako ng mabuti para sa kinabukasan ko. Kaya hindi ko afford yung mga bagay-bagay na yan. Hindi ko afford yung mga gospel na yan. I'm telling you, you're losing your life. He that is findeth his life shall lose it. Striving for eternity is forget about all of those things and turn to God to secure your eternity. Tatandaan ito, mga kapatid. The real work striving in this life is to strive for your eternity. Like Jacob, know what is better. Hindi inintindi ni Jacob, mawawalan siya ng lugaw dahil binigay niya na sa kapatid niya. Pero ang nakita niya yung kapalit na magsesecure sa kanya. Hindi ko sinasabing mandaya ka. May lesson din, i-preach ko rin yun. Yung, naparusahan pa rin si Jacob doon. Yung kanyang pandaraya, binalik sa kanya ni Laban. Pero, binalik din yun. Di ba? Minsan nakapangako rin siya. Tapos siningil na siya ng Diyos sa pangako niya. Hoy, nangako ka, balik ka na ngayon sa Bethel. Marami nangyari. Lalo na, nung ang gusto niya si Rachel, pero biglang pinakita ni Laban sa kanya, yung panganay, si Leah. Bumalik din yung deception sa kanya. Pero, naging permanent sa kanya yung birthright. Tandaan nyo, si Jacob ang Israel. Siya ang katuparan ng pangako kay Abraham. Like Jacob, brethren, discern what is better. Understand what is best for you. At alam nyo kung ano ang best for each and every one of us? Yung alam nyo kung ano yung birthright natin bilang mga Christian, yung sinasabi ng John 1:12 na right to become the sons of God. That is our birthright. Kaya tatandaan nyo ito, mga kapatid, the one getting the favor of God are those who value and looking after the value of eternity. Yan ang iisipin. Kung matalino kang Kristiyano, handa ka bang ipagpalit yung eternal
goodness na mararanasan mo para lang sa pang-temporaryong bagay. Kapag nagawa ng isang tao yan, totoo ang total depravity. Bakit? Naisip mo na nga yun eh. Naisip mo yun eh. Teka, pagpapalit ko ba to? Tapos pagkatapos sa impyerno kung mapupunta? Kasi kung may matinong mag-iisip, hindi niya dapat eh. Titiisin niya lang yun. Titiisin niya lang yun. Bakit? Saglit lang naman. Pero ang kapalit naman ito, di ba? Kaya nga kayo nag-aaral eh. Di ba? Tinitiis niyo yung kilay niyo, tatu-tatu na lang dahil nasunog na. Sa kakasunog nyo ng kilay. Pero ang nasa isip nyo, tinitingnan nyo yung mga magulang nyo, tinitingnan nyo yung mga ate nyo, tinitingnan nyo yung mga kasama nyo sa church na ngayon eh, pakuya-kuya-kuy sa kanilang mga opisina. Nagtitiis kayo kasi doon kayo nakatingin. Ganon din sa isang taong nakita yung value ng heaven. Titiisin mo yung suffering na yan na pinag-uusapan natin sa Sunday School dahil alam mo may katapusan yon. Pero yung unahin mo yung sarap ngayon, no! Na may katapusan din yon. At pagkatapos na wala nang maganda para sa'yo. Yan ang inisip ni Jacob. Kung meron man tayong gagayan kay Jacob, hindi yung ginawa niya, kundi yung laman ng isip niya. Na nakita niya yung value ng in-underestimate ng iba. Maraming pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. Merong testimony. Yung nililigawan niya yung isang Christian, pero yung Christian hindi matino sa simbahan. Nung nadala sa church, siya yung naging matino. Hindi mo alam kung paano magiging gagawa ang Panginoon ng kanyang pagkilos. Pero yung meron na yung kanyang partner na hindi niya siniseryoso, siya yung nakakuha na hindi naman natin expected. Ganyan ang nangyari sa dalawang taong ito, sa dalawang lalaking ito. Iba yung ini-strive nung isa, yung para sa ngayon. Samantalang looking forward sa future yung isa. At yun yung dapat nating tularan. Pag alam mong secured na yung future mo, hindi ka magiging OA sa present mo. Kagaya ng ginawa ni Iso. Nagutom ka lang, sabi mo mamamatay ka na? Hindi na ganyan ang Christian. Wala nang Christian na magsasabi ng ganon. Yung mga OA na testimony, kakamatay ko na po sana yun. Yung nangyari sa akin na yun. Ibang language ng Christian. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari kung natuloy yun. Pero alam ko, nirescue ako ng Diyos from such condition. Magiging delikado sa buhay natin yung mga maling pag-interpret ng mga present nating nararanasan. Kaya I'm questioning you, my brothers and sisters. What do you value the most today? If it's not your eternity with God, pag hindi yung eternity with God ang most valued mo, I'm telling you, kung ano man yung most value mo ngayon, pag nawala yan sa'yo, willing kang ipagpalit yung Diyos mo para dyan. Nakita ko na yan. Na-threaten mawalan ng trabaho. Na-threaten patitigilin ng pag-aaral. At kagaya ni Iso, hindi nagdalawang isip na sabihin, sige, i-let go ko itong faith ko. Tapos ang nasa isip mo, doon sa ginawa mong yon, mas mapapabuti ka? Hindi! Bakit? Yung nilet go mo, yung hindi mo dapat i-let go. Nangingi ka sa Panginoon ng trabaho, binigyan ka, nagpasalamat ka. Yung trabaho, ginamit ni Satanas sa'yo para abusuhin. Nati-threatened ka ngayon. Hindi ka na nakaka-attend para makuha ang mga means of grace. Tapos ang nilet go mo yung nagbigay sa'yo. Pag nawala pa sa'yo yan, may magbibigay pa ba sa'yo? Wala na. Bakit? Tinanggal mo sa iyong kamay yung Diyos. Buti na lang, ang turo ng Biblia,
Ang Diyos ang may hawak sa bawat isa sa atin. Bumitaw ka man sa Kanya, hindi siya nakabitaw. Pero pwede na dahil nakabitaw ka sa Kanya, nagpapabanjing-banjing ka, bangga ka ng bangga sa pader. Yun yung chastening. Dahil nag-let go ka, para kang inaanod na ng dagat sa dalampasigan na babato. Pero gayahin natin ang sinabi ni Charles Spurgeon. Ininterpret niya yung mga bagay na yun as this: I have learned to kiss the wave that throws me up against the rock of ages. Tinuring pa rin niyang lesson. Si Esau, in the latter part of his life, na-realize niya yung naging pagkakamali niya. Pero, tragedy. Hindi talaga niya na may ibabalik. Nagtago nga si Jacob sa kanya eh. Nagtago. Kaya nung magpapang-abot sila, si Jacob, teka, hold. Hindi ko alam ang gagawin sa akin ng panganay. Pero, si Esau yung nagmamadaling mayakap siya. Na-realize niya, nakita nung kapatid ko yung worth na iminiwala ko. Kaya nagpasalamat na lang siya, at least hindi napunta sa iba, sa kapatid ko napunta. Minsan ganyan eh. Kunyari, 2 kapatid ko ngayon, magtatapos. Masaya na ako doon. Bakit? Kapatid ko yun eh. Diba? Ganun din kayo. Hindi yung iba na kung ano, nagiging OA. Diba? Walang mabuting maidudulot sa atin yon. Kaya do not be so fooled by the need of your present, but loss of your future. Kagaya ni Jacob, isipin natin yung highest favor of God, your assurance of salvation. That's our birthright. That before you were born, before having done any good or evil, sabi ng Romans 9:11, that the purpose of God according to election might stand. At yan ang naganap kay Jacob. Mali yung ginawa niya, pero operation pa rin pala ng Diyos yun. Pinangyari ng Diyos yun para mapunta kay Jacob yung binaliwala ng kanyang kuya. Mga kapatid, yung mga upuan na ino-occupy nyo ngayon dyan, may ibang nakupo dyan dati. Pero kayo na yung nandyan. Bakit? Kayo yung nagpahalaga sa mga ginagawa natin. Kaya hindi sila pwedeng magsabi sa mga nakaupo ngayon na ako yung nandyan. Bakit? Iniwan mo na nga eh! Buti na lamang kung meron na rin silang ibang seat na ino-occupy. Yung seat na nasa likod ng pastor, yung ganyan. Kasi yung gusto nila. Ayaw nila nang nandyan lang. Ngayon, bahala sila. Panginoon ay mabuti sa kanila. Pero sinasabi ko sa inyo, kayo na mga nakaupo dyan sa upuan ngayon, pagkagaya kayo ni Jacob, kayo yung nakakita ng magandang dulot ng mga bagay nito sa inyong mga buhay. So in that, let us worship God. Because of the undeserved possession that we have inherited from Him. We will respond to a great hymn called Eternal Father Strong to Save. Ito po ay himno ng mga marinong Kristiyano, mga seaman. Ang title nito, ang first verse to, sabi, Eternal Father, strong to save, whose arm doth bind the restless wave, who bids the mighty ocean dip, its own appointed limits keep. O hear us when we cry to Thee, for those in peril on the sea. Ang comparison, kailan hihinto ang Diyos na maging mabuti sa atin? Ang tanong, nakita mo bang huminto ang mga alon sa dagat? Hindi din. Sabi rin ng Bible, as long as the sun ay nagseset sa west at nagra-rise sa east, and every day it happens, it occurs, same with the faithfulness of God. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya huwag nating ipagpapalit ang ating Diyos sa mga pangangailangan ng pangkasalukuyan.